Ilang araw na lang malapit na magsimula ang FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nakaka-excite dahil mas pinalakas na lineup ang Gilas na mapapanood natin kontra sa second to the strongest team sa Asia ngayon so far na New Zealand. Pero hindi lang sa grupo ng Pilipinas may kaabang-abang na laban pati na rin sa ibang grupo gaya ng Group A. Andyan din kasi ang kapitbahay natin sa Southeast Asia na Indonesia at Thailand. At ayon sa BSAT o Basketball Sports Association of Thailand, inilabas nila ang 16-man pool ng kanilang national team. Kabilang dito ang ilan sa mga main player talaga ng kanilang pambansang koponan like Jack Rawan, Clown Nerom Puangla, Sai Sanuk at Muang Boon. Kumpleto din ang kanilang mga Thai foreign maliban kay Trey Holder. Kaya ito na siguro ang pinakamalakas na bububong lineup ng Thailand sa FIBA event. Andyan kasi si Frederick Leach, anti-American na parang kidlat sa bilis. Malit man na point guard pero kayang-kaya ka naman itong iwanan dahil sa pambihira niyang bilis at mga pamatay na crossover moves at finishing ability. May tira din to sa labas at malupit din pumasa. Former Division 1 player din kasi itong sila sa USNCAA, kaya batak din talaga ito nung kabataan niya. Nag-average silis noong first window ng 19 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Miski nung naglalaro pa siya bilang naturalized ng Thailand noong 2022, ganyan na talaga ang kalibre niya. Patunay na wala pa rin pagbabago sa laruan ni Leach despite na 35 na siya at kasabayan rin niya ang ilang pang mga Thai-American kagaya ni Moses Morgan, ang isa pang nabiyayaan ng exemption rule ng FIBA. Partida wala talagang dugong Thai yan. Panoorin nyo dito mga brody kung gusto nyo malaman kung paano napagbigyan ng FIBA si Morgan maging local player. So ayan nga, kasama din sa lineup ng Thailand si Morgan, isang 6'6 forward na matinig sa outside shooting. Kagaya ni Leach, scorer din itong si Morgan. Sa tatlong stint niya sa FIBA taong 2017, 22 at ngayon 2024, nag-average siya ng 17 points, 5 rebound at 2 assists kada laro. 24 points na binitawan ito kontra Indonesia noong first window. Hindi rin mawawala syempre ang matagal na naging naturalized player ng Thailand na si Tyler Lamb. Wala si Lamb noong first window habang hindi naman siya 100% healthy noong SEA Games. Kaya maraming mga Thai ang excited talaga sa window na to. First time kasi maglalaro bilang local player ni Tyler Lamb kasama mga kapwa Thai-American niya. Si Lamb na siguro ang Jordan Clarkson ng Thailand, being a 6'5 guard na kayang umiscore sa iba't ibang posisyon. Napakalaki ng ginagampan ng trabaho ni Lamb pagdating sa opensa. Sa huling laro niya noong 2022, nag-average si Lamb ng 27 points, 5 rebounds at 4 assists per game with 26 efficiency. Ganyan ka-effective si Lamb tuwing nasa loob siya ng court. At sa buong FIBA stats niya, meron siyang 25 points, 7 rebound at 2 assists sa tatlong magkakaibang Asia Cup qualifiers. Grabe ang numbers, Kahit ilagay mo sa PBA si Lamb, siguradong kakanadin niya ng 15 to 20 points o baka nga higit pa. Miski sa Japan B2, 18 points ang average niya, pang world import na karatada kahit na Asian import ang status niya. At ang panguli ang bagong tatayong naturalized player ng Thailand na si Martin Brunig, ang Thai-German na malasistan maglaro. Hindi lang dahil pareho silang German, dahil sa estilo nilang paglalaro sa ilalim ng basket. Bruiser na player si Martin, pretty athletic pa at may tira din sa perimeter. Okay din ang depensa nito sa ilalim, kaya malaking additional to para sa Thailand. Dahil never pa sila nagkaroon ng naturalized player na big man. Lagi lang sila nagre-rely sa local player nilang si Jack Rawan. At sa tulong ni Martin, mapupuno na ang isa sa kahinaan ng Thailand ang ilalim. Isa pa, isinama din nila sa pool ang developmental player nila na si Emmanuel Ejesu, isang Thai-African na may height na 6'8". Hindi man sobrang athletic gaya ng ibang African, malaking bagay pa rin sa kanilang national team kung mas mahasa nila ang ganitong klaseng player na bibihira sa kanilang bansa. 22 to 21 years old pa lang naman si Emmanuel, kaya pwede pa tong mag-improve. Okay din naman kasi ang potential ng bata, hindi na sobrang hilaw ang laro kumpara nung una ko itong nakilala taong 2022. Yun, exciting din talaga magiging laban sa Group A. Miski yung Indonesia, malakas din ang inilabas na pool, kasama din sa listahan si Michael Xaviero. Pero hindi lang natin sigurado kung magagawa ba nito makapaglaro sa Indonesia since simula ng NCAA. At okay din kasi ang first game niya sa bago niyang team, 12 points and 12 rebounds sa loob ng 21 minutes of playing time. Ay nga, mukhang maganda ang mga magiging laban sa Group A. Suntok man sa buwan na matalo ng Thailand ang Australia. Magiging magandang matchup naman ng Thailand at Indonesia ng mga kapwa Southeast Asian country natin. Sayang lang dahil hindi makakaharap ng Thailand ang Korea ngayon na puro bagong player ang ipapadala at walang naturalized player na kasama. Doon sana mas masusubukan ng lineup ng Thailand kung gaano na sila kalakas sa tulong ng mga bagong local player nila.